Tila hindi lang basta panalo ang target ng unbeaten Filipino prospect na si Carl James Wonderboy Martin sa kanyang pagbabalik sa ring ngayong May 16. Sa isang kontrobersyal na social media story na mabilis na naging viral, nagpakita si Martin ng isang cryptic na minsay na nagpapakita ng kanyang masamang balak laban yan sa veteran na si Carlo Dimisilio. Sa nasabing post, makikita ang petsang May 16 na may kasamang imahe na isang buksingerong bagsak sa lona habang nasa ibabaw nito ang mukha ni Martin. At ayon sa mga fans at analyst, ito ay isang malinaw na deklarasyon. Target ni Martin ay isang malupit na knockout. Bagamat kilala sa pagiging humble sa harap ng media, ang Wonderboy ng Ifugao ay tila nagpapakita na ng kanyang killer instinct. Sa kanyang perpektong record na 27-0 na may 20 knockouts, nais ni Martin na patunayan na handa na siyang lumaban para sa world title sa Super Bantamweight Division. Ganapin mga kwento ang bakbakan sa Philippine Marine Corps sa Fort Bonifacio at ito ang magsisilbing unang laban ni Martin para sa taong 2026. Ngunit higit pa sa isang regular na laban, itinuturing ito ng kampo ni Martin sa isang world title eliminator. Kasalukuyan nakaupo si Martin bilang number 2 contender sa World Boxing Organization at ayon sa kanyang ama at trainer na si Abel Martin, hindi sila nagmamadali pero alam nilang malapit na ang tamang panahon. Ang buong team ay nakatingin dito bilang eliminator. Kung bibigyan ng pagkakataon sa susunod, gusto naming handa na kami para sa world title. Payag ni Martin sa Philippine Sports Writers Association. Sa ilalim naman ng pangangalaga ng MP Promotions o Manny Pacquiao Promotions, target ni Martin na makakatapat ang mga higante ng dibisyon o kaya naman ay sumabak sa Japan laban sa mga kampiyon doon. Si Martin mga kwento ay nasa ascension phase na kung saan bawat suntok niya ay dapat magbukas ng pinto sa Amerika o sa Japan. Ang kanyang social media warning kay Dimisilio na sinyales na hindi siya kontento sa panalo lang kundi gusto niyang mananalasa. Samantala mga kwento, habang nakatutok ang lahat kay Martin, isang matinding hamon naman ang kinakaharap ngayon ni Gio Santissima ngayong April 7 sa Moscow, Russia para harapin ang undefeated prospect na si Mikhail Grigorian para sa bakanting International Boxing Federation Asia Lightweight title. Pasok na sa timbang ang dalawang boksingero, ngunit aminin man o hindi, diyado ang sitwasyon ni Santissima. Bakit? Dahil siya ay dayo sa baluarte ng kalaban sa mundo ng boxing. Mahirap manalo sa desisyon kapag ikaw ay nasa teritoryo ng iyong kalaban, lalo na't undefeated ang Russia na si Grigorian na may kartada ngayon na 8 wins, no loss at 2 knockouts. Kilala ang mga Russian fighters sa tibay at disiplina. Kaya naman, ang misyon ni Santissima hindi lang basta lumaban, kailangan niya maging impresibo upang makasiguro ng panalo at may iwasan ng hometown decision. Kailangan ipakita ni Santissima ang bagsik na nagdala sa kanya sa world stage noon. Mga kakwento, si Santissima ay nasa isang redemption road. Ang pagkapanalo sa Russia ay magsisilbing malakas na pahayag na ang Pilipino ay hindi pa basta-basta nagpapatinag kahit sa pinakamalamig at malayong lugar sa mundo. Kaya naman, laban, mandirigmang Pilipino. Sa bawat suntok, may pangarap sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.